Disclaimer, ang video na ito ay naglalaman ng kwento ng kababalaghan at folklore mula sa kultura ng ating mga ninuno. Bagamat may mga bahagi itong hango sa tunay na karanasan, ang mga tauhan, tagpo, at detalye ay maaaring nagmula lamang sa imahinasyon o paniniwala ng iba. Hindi ito naglalayong maghasik ng takot o manira ng anumang paniniwala. Ang layunin nito ay para magbigay aliw, magbahagi ng kwentong bayan, at magdala ng inspirasyon sa ating pagmamahal sa sariling kultura. Mangyaring panoorin ito ng may bukas na isipan. At narito ang mahabang simula ng iyong kwento, nakasulat upang sundin ang lahat ng mga kinakailangan, sa isang liblib na baryo na natatakpan ng makakapal na puno at mga ligaw na halaman, matatagpuan ang baryo ng Aswang. Ang lugar na ito ay tila nakalubog sa lumang panahon, isang tahimik na baryo kung saan ang tunog ng kalikasan ay parang pakiusap ng hangin. Ang amihan ay palaging malamig, may dalang kakaibang kilabot na bumabalot sa bawat kaluluwa ng mga nakatira dito. Tuwing dapit hapon, ang liwanag ng araw ay mabilis na naglalaho at ang kadiliman ay tila mas makapal kaysa karaniwan. Isang baryo na puno ng misteryo, mga kwento ng kababalaghan, at tila hinahamon ang tapang ng mga naninirahan. Ang sentro ng kwento ay umiikot kay Kiko, isang 16 na taong gulang na lalaki na kilala bilang batang nagtitinda ng buntot pagi. Ang buntot pagi ay itinuturing na pananggalang laban sa mga di kilalang nilalang, partikular na sa mga aswang. Payak ang pamumuhay ni Kiko, nakatira siya sa maliit na kubo na yari sa kawayan at pawid. Sa kabila ng kanyang murang edad, malakas ang kanyang kalooban, ngunit may kalalimang hindi madaling matukoy. Laging abala si Kiko sa kanyang gawain, at kilala siya sa baryo bilang masipag at tapat. Ngunit ang kwentong ito ay hindi tungkol lamang sa kanyang pagbebenta ng buntot pagi. Ito ay tungkol sa kadilimang unti-unting bumabalot sa kanyang buhay. Isang gabi, habang si Kiko ay naglalakad pa uwi mula sa palengke, napansin niyang ang karaniwang tahimik na paligid ay masyadong tahimik. Tila ang mga kuliglig na dating nagbibigay buhay sa gabi ay tumigil sa kanilang ingay. Ang mga kaluskos ng mga dahon sa paligid ay parang banta. Ang malamig na ihip ng hangin ay tila may kasamang bulong na hindi niya maintindihan. Nang malapit na siya sa kanyang kubo, naramdaman niya ang may mga matang nakatunghay sa kanya mula sa dilim ng kakahuyan. Naramdaman niya ang biglang pagkabigat ng paligid, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Habang binubuksan niya ang pinto ng kanyang bahay, may narinig siyang kaluskos mula sa likuran ng kanyang kubo. Huminto siya, hindi makagalaw, habang ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Ang kanyang instinct ay nagsasabing may kakaibang nagaganap. Habang nasa loob na ng kanyang kubo, nagpupumilit siyang huwag magpadala sa takot. Ngunit hindi niya maiwasang isipin ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga aswang na naninirahan sa kagubatan malapit sa kanilang baryo. Ang mga kwento ay nagkukwento ng mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo, mga mata na parang nagliliyab sa dilim, at mga halimaw na naghahanap ng kanilang susunod na biktima. Iniisip niyang baka ito ay bahagi lamang ng kanyang imahinasyon, ngunit hindi niya maalis ang bigat ng pakiramdam sa kanyang dibdib. Kinagabihan, habang siya ay nakahiga, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila pumapasok sa bawat sulok ng kanyang kubo. May narinig siyang mahihinang yabag sa labas ng bintana. Hindi niya magawang sumilip, ngunit nararamdaman niya ang presensya ng kung anuman sa labas. Bumigat ang hangin, at may narinig siyang mahihinang ungol na parang galing sa isang hayop, ngunit maihalong kakaibang tunog na hindi niya maipaliwanag. Tumayo ang kanyang mga balahibo, at tila nawala ang kanyang lakas upang kumilos. Bigla niyang narinig ang isang sigaw na bumulabog sa katahimikan ng gabi. Ang sigaw ay tila galing sa kagubatan, ngunit puno ito ng sakit at takot. Si Kiko, bagamat takot na takot, ay nagpa siya na sumilip mula sa kanyang bintana. Ang madilim na kakahuyan ay tila sumisigaw ng sikreto, at sa gitna ng kadiliman, may nakita siyang 2 pares ng mga mata na nagliliwanag. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam, ngunit ang mga matang iyon ay tila tumatago sa kanyang kaluluwa. Ang tanong, sino o ano ang nagmamay-ari ng mga matang iyon? At ano ang naghihintay sa kanya sa susunod na gabi? Nananatiling tahimik si Kiko, animoy naipit sa dilim at lamig ng gabing iyon. Tila nawala ang oras habang hindi niya maialis ang tingin sa mga nagliliwanag na mata sa kakahuyan. Unti-unting naramdaman niya ang bigat ng kanyang hininga, habang ang malamig na hangin ay tila bumalot sa kanyang buong katawan. Sa kabila ng takot, hindi niya magawang pumikit o umalis. Tila hinihigop siya ng mahiwagang lakas mula sa dilim.
Biglang nagbago ang direksyon ng hangin at narinig niya ang paghuni ng ibong hindi pamilyar sa kanya. Napakalamig ng tunog, tila nagbabadyang may masamang mangyayari. Habang pinagmamasdan niya ang madilim na kakahuyan, napansin niya ang biglaang pagkilos ng isang anino. Hindi ito anino ng tao o hayop na pamilyar sa kanya. Parang ito'y mas mahaba, mas mabigat, at tila nakabaluktot sa di maipaliwanag na paraan. Napalunok si Kiko, pilit inaabot ang kanyang buntot pag nakasabit sa gilid ng pinto ng kanyang kubo. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, tunog ng mga dahon at sanga na parang yuyupi ng mabibigat na yabag. Sa bawat yabag na naririnig ni Kiko, lalong lumalapit ang bigat ng presensyang iyon. Ang mga mata sa dilim ay tila unti-unting lumapit, nagiging mas maliwanag ngunit hindi niya makita kung ano ang kabuuan nito. Ang kakahuyan ay tila nagkaroon ng sariling buhay, gumagalaw ang mga dahon sa paraan na parang nilalanghap ng lupa ang lahat ng takot ni Kiko. Pilit niyang pinakakalma ang kanyang sarili, ngunit parang naglalaro ang dilim sa kanyang isipan. Habang bumabalik ang kanyang alaala, naalala niya ang babala ng kanyang lola. Huwag kang maglalakad ng mag-isa sa gabi, Kiko, lalo na kung malapit ka sa kakahuyan. Ang mga nilalang doon ay hindi tulad natin. Huwag mong hamunin ang dilim. Ngunit si Kiko, sa murang edad, ay palaging tinatawanan ang mga kwentong iyon. Akala niya, ito'y mga alamat lamang na nilikha upang takutin ang mga bata. Ngunit sa sandaling ito, ang hangin ay tila naging mas mabigat, at ang amoy ng kahalumigmigan at nabubulok na dahon ay biglang naging mas matapang. Napatingin siya sa maliit na altar sa gilid ng kubo, kung saan naroroon ang lumang santo at ilang piraso ng dasal na iniwang papel ng kanyang lola. Parang may pahiwatig na pumapasok sa kanyang isipan, isang pakiramdam na kailangan niyang magdasal, ngunit ang takot ay tila ginapos ang kanyang mga labi. Sa gitna ng kalituhan, ang mga mata sa dilim ay biglang nawala. Ang kawalan nito ay hindi nagbigay ng ginhawa kay Kiko, bagkus, lalo itong nagpatindi ng kanyang kaba. Sa bawat saglit na lumilipas, ramdam niya ang presensya ng kung anuman sa paligid ng kanyang kubo. Ang mga anino ng niyog na sumasayaw sa liwanag ng buwan ay tila naging mga halimaw na nagbabantay sa kanya. Narinig niya ang mga yabag na unti-unting umiikot sa kanyang kubo, paikot-ikot na parang may hinahanap. Hindi napigilan ni Kiko na maalala ang kanyang ama. Ang ama niyang si Mang Isko ay pumanaw na 5 taon na ang nakalilipas. Isa itong magaling na mga ngaso na madalas magkwento ng kanyang mga engkwentro sa kakaibang nilalang sa kagubatan. Lagi niyang sinasabi kay Kiko, "Anak, ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ang dilim ay may buhay." Ang mga salitang iyon ay tila bumalik upang magbigay babala kay Kiko sa mga sandaling iyon. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, biglang bumukas ang pintuan ng kanyang kubo, tila may malakas na ihip ng hangin na nagpatalsik dito. Napaatras si Kiko, hinahawakan ang kanyang buntot paginang mahigpit. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, wala siyang nakitang kahit ano sa labas. Ngunit ang kakaibang malamig na hangin ay tila sumasalubong sa kanya. Ang kakaibang amoy ay naging mas matindi at ang kanyang balat ay tila kinikilabutan sa bawat hibla. Habang tila nawawala sa isip si Kiko, isang liwanag ang biglang sumiklab mula sa altar. Ang dasal na papel ay tila gumagalaw sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kandila. Biglang nawala ang liwanag na iyon at muli siyang iniwan sa dilim. Ngunit ang mga yabag ay muling narinig, mas mabilis at mas marahas, papalapit sa kanyang kubo. Napaatras si Kiko hanggang sa maramdaman niya ang malamig na dingding ng kanyang kubo sa kanyang likuran. Tila wala siyang ligtas na daan. Ang kanyang puso ay nagtatakbuhan sa kaba habang ang hangin ay nagdala ng kakaibang tunog, parang bulong ng maraming tao na nagkakaisa sa isang malungkot na awitin. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, takot, pagkaguluhan at pagkahilo. Hindi niya napansin ang mga matang muli palang bumalik sa kadiliman. Ngunit ang mga ito ay tila hindi lamang nakamasid sa kanya, tila inaabangan ang tamang sandali upang magpakita. Ano ang kanilang layunin? Sino ang nasa likod ng mga mata sa kakahuyan? Sa kawalan ng sagot, naiwan si Kiko sa isang gabing puno ng katanungan at takot, isang gabi na tila walang katapusan. Unti-unting bumalot ang malamig na katahimikan sa paligid ni Kiko, isang katahimikang parang sumisigaw ng panganib. Ang bawat kaluskos ng dahon, bawat pag-iingay ng hangin, at bawat paglangit-ngit ng pawid ng kanyang kubo ay tila nagdadala ng balita ng masama.
Pinipilit niyang pigilan ang kanyang sarili sa pag-isip ng masama, ngunit ang takot na bumabalot sa kanyang dibdib ay parang sumpang ayaw lumayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang buntot pagi, na para bang ito lamang ang makakapagtanggol sa kanya mula sa hindi maipaliwanag na presensya sa labas. Sa bawat saglit, naririnig niya ang mga yabag na tila paikot-ikot sa kanyang bahay. Hindi niya matukoy kung gaano kalapit o kalayo ang pinanggagalingan ito, ngunit ramdam niya na papalapit ito ng papalapit. Ang kanyang katawan ay nanlalamig at parang naubos ang lakas. Sa kabila ng kanyang tapang, may bahagi ng kanyang isipan na gustong tumakas, ngunit alam niyang wala siyang mapupuntahan. Ang baryo ay napalilibutan ng kagubatan, at sa dilim ng gabi, wala ni isang liwanag na makikita upang magsilbing gabay. Habang patuloy ang mga tunog sa labas, naramdaman ni Kiko ang isang malamig na simoy ng hangin na tila dumaan sa kanyang bala. Ngunit may kakaiba dito, tila ba may kasama itong mga boses, bulong na hindi niya maunawaan. Ang mga ito ay parang dumuduyan sa kanyang pandinig, isang malaawit na nagpapakilabot sa kanyang kalamnan. Hindi niya mapigilang maalala ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga nawawalang bata na di umano itinatawag ng mga nilalang sa kagubatan. Sa gitna ng kanyang pangamba, biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Hindi ito karaniwang katok, ito ay mabagal, mabigat at puno ng puwersa. Nag-freeze si Kiko, hindi alam kung anong gagawin. Sino ang kakatok sa ganitong oras ng gabi? Isa ba itong tao o? Pinilit niyang huminga ng malalim habang nakikinig ng mabuti, umaasa na baka ang isip lamang niya ang naglalaro sa kanya. Ngunit muli, narinig niya ang katok, mas malakas at mas mapuwersa, na parang gustong ipaalam ng kung sino man sa labas na hindi ito aalis hanggat hindi ito pinagbubuksan. Sa kanyang pagkakakuba sa isang sulok ng kubo, naramdaman niya ang paggalaw sa paligid. Hindi lang sa labas, kundi tila sa mismong bahay niya. Ang mga anino sa dingding na nilikha ng mahina at nanginginig na liwanag ng kanyang kandila ay tila nagbabago-bago. Parang may ibang nilalang na gumagala sa loob, mga figura na hindi niya maipaliwanag kung saan nanggagaling. Ramdam niya ang bigat ng kanilang presensya, ngunit hindi niya magawang gumalaw o magsalita. Habang tumatagal, unti-unti niyang napagtanto na ang boses sa hangin ay tila tinatawag ang kanyang pangalan. Kiko! Kiiko! Napanganga siya sa takot. Ang tono ng boses ay malamig, parang isang sigaw mula sa kailaliman ng mundo, ngunit may pamilyar na tunog dito. Hindi niya alam kung saan niya narinig ito, ngunit ito'y nagdulot sa kanya ng kakaibang kaba. Pilit niyang nilabanan ang pagtawag ng boses, ngunit habang nilalabanan niya ito, tila lalo itong lumalakas, umaalingaw sa bawat sulok ng kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, naramdaman niyang may malamig na bagay ang dumampi sa kanyang balikat. Para siyang binuhusan ng yelo habang napapalingon siya, umaasa na wala siyang makikita. Ngunit nang lingunin niya ito, nakita niya ang isang malabong figura ng isang babae, halos hindi maaninag ngunit malinaw ang mga matang puno ng lungkot at galit. Ang mukha nito ay parang bumabaluktot sa kakaibang paraan, ngunit hindi niya magawang ibaling ang tingin. Parang kinukulong siya ng figura sa kanyang pwesto, hindi makakilos at hindi makapag-isip ng malinaw. Habang tumititig sa figura, biglang nagkaroon ng napakalakas na hangin na parang ipo-ipo na pumasok sa kanyang kubo. Ang kandila ay namatay at ang kubo ay binalot ng dilim. Hindi na niya alam kung saan nagtatapos ang kanyang iniisip at nagsisimula ang katotohanan. Naririnig niya ang mga boses, ang mga yabag, at ang mga tunog ng kagubatan na tila nagkakaisa upang pahirapan siya. Ang kanyang pakiramdam ay parang mawawala na siya sa mundo, na parang kinukuha siya ng dilim. Ngunit hindi pa dito natatapos ang bangungot ni Kiko. Sa labas ng kanyang kubo, narinig niya ang isang sigaw na puno ng sakit at takot, isang sigaw na tila nagmumula sa isang taong malapit sa kanya. Parang boses ito ng kanyang nanay, si Aling Celia, na matagal nang hindi niya nakikita. Napalitan ng mas malaking takot ang kanyang kaba. Hindi maaaring si Aling Celia iyon, matagal na itong nawala sa kagubatan ilang taon na ang nakalilipas. Ngunit paano kung ito nga iyon? At kung siya nga iyon, anong ginagawa niya dito sa ganitong oras ng gabi? Ang tanong na iyon ay pumukaw kay Kiko upang kumilos. Pinilit niyang kalmahin ang kanyang sarili, kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. Mahigpit niyang hawak ang buntot pagi, ang tanging sandata na mayroon siya, at unti-unting lumapit sa pinto. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng takot, ngunit pinilit niyang itulak ang sarili.
Nang mabuksan niya ang pinto, binalot siya ng malamig na hangin na parang gusto siyang yakapin ng dilim. Ngunit sa halip na makakita ng tao o nilalang, ang nakita niya ay ang madilim na kagubatan na parang mas buhay at mas misteryoso kaysa dati. Ang mga punong niyog ay tila nakatingin sa kanya, ang kanilang mga anino ay parang nagbabantay. Sa di kalayuan, may nakita siyang liwanag, isang maliit na apoy na parang nagsusumigaw ng tulong. Walang isip-isip, sinundan niya ito, umaasang makahanap ng sagot o kahit papaano'y makatakas mula sa kanyang bangungot. Habang lumalapit siya sa liwanag, naramdaman niya ang biglang pagbigat ng paligid. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa kumunoy, bawat paghinga ay tila nawawala sa kanya. Ngunit hindi siya tumigil, kahit ang kanyang isipan ay puno ng takot at mga tanong. Sino ang nagmamay-ari ng liwanag? Bakit siya tinatawag ng mga boses sa dilim? At ano ang naghihintay sa kanya kapag narating niya ang pinanggagalingan ng apoy? Sa loob ng isang madilim na kubo sa gitna ng kagubatan, ang batang lalaki ay nakasiksik sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod habang nanginginig sa takot. Ang liwanag mula sa isang gasera sa gitna ng silid ay mahina na nagbabadya ng papalapit na kadiliman. Sa may pinto, isang malagim na anino ang dahan-dahang lumilitaw, mahaba ang katawan, payat at butuhang parang tuyong kahoy, ang mga mata ay nagliliyab sa pula. Ang bibig nito ay nakanganga, may mahahabang pangil na kumikislap sa liwanag. Ang sahig ng kubo ay lumang kahoy, may mga basag na tabla, at mula sa ilalim nito, may mahihinang kaluskos at mababang halakhak na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang hangin ay mabigat, may kasamang matamis ngunit panis na amoy, at sa bawat sandaling lumilipas, ang batang lalaki ay mas lalong napapahigpit ang hawak sa buntot pag ginatanging sandata niya laban sa hindi maipaliwanag na kilabot na nakapaligid sa kanya. Mukhang nais mo ng isang mas detalyadong kwento ng tensyon at kilabot. Narito ang mas mahabang bersyon, ang katahimikan ng gabi ay halos nakakabingi. Hindi kayang tumbasan ng manipis na liwanag ng buwan ang dilim na bumabalot sa lumang bahay na ngayon ay tila naging isang bitag ng takot. Nakasara ang lahat ng bintana, ngunit ang malamig na hangin ay tila nagmumula sa mismong loob. Si Lara, na ngayon ay nanginginig, ay naroroon upang hanapin ang isang sagot na sana ay magpapaalis ng anuman ang bumabagabag sa kanyang pamilya. Habang siya'y naglalakad sa kahabaan ng mabulok at natutuklap na sahig na kahoy, ang bawat yapak ay nag-iiwan ng tunog na tila sigaw ng mga nakalipas. Ang mga dingding, puno ng mga basag na larawan at kupas na wallpaper, ay parang may buhay, ang mga anino ng mga bagay sa paligid ay gumagalaw kahit na walang pagbabago sa liwanag. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak niya ang isang kandila na halos maubos na ang gatong, habang ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang lumang pendant na iniwan ng kanyang yumaong ina. Sa kabila ng kanyang tapang, ramdam ni Lara ang bigat ng paligid. Ang bawat hakbang ay parang nagdadala sa kanya ng mas malapit sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag ngunit tiyak niyang nararamdaman. Sa di kalayuan, isang pintuan ang dahan-dahang umalulong, dahan-dahang bumukas na tila inanyayahan siya. Walang tao rito, mahina niyang sinabi, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Ngunit ang sagot ng bahay ay isang mahaba at malamig na huni ng hangin na bumalot sa kanyang mga balikat. Sa likod ng pinto, ang dating silid kainan ay nabalot ng alikabok at iniwang basag-basag na mga gamit. Ngunit ang nakakakilabot ay hindi ang kalagayan ng silid, kundi ang mga marka sa sahig, tila gawa ng mga kuko na nagmamarka ng bilog sa gitna ng silid. Parang sinadya ang bawat gasgas, at ang hugis na nabuo nito ay mukhang walang lohikal na paliwanag. Anong ibig sabihin nito? Bulong niya habang inilalapit ang kandila. Biglang may naramdaman siyang malamig na hininga sa kanyang batok. Tumigil siya, ang kanyang katawan ay nagyelo sa takot. Naglakas loob siyang lumingon ngunit wala siyang nakita. Ngunit nang bumalik ang kanyang tingin sa sahig, ang bilog na mga marka ay tila kumikislap, parang may sariling liwanag. Ang ilaw ng kandila ay biglang umuga, na parang nahampas ng malakas na hangin, ngunit wala namang hangin. At doon niya narinig ito, isang mababang boses na parang bumubulong, ngunit hindi niya mawari kung saan ito nanggagaling. Lara, alis na, paulit-ulit, mas lalong lumalakas at mas lalong nagiging malinaw. Bumilis ang tibok ng puso niya, at ang kanyang mga palad ay basang-basa na sa pawis. Tumakbo siya palabas ng silid, ngunit kahit anong daan ang kanyang tahakin, tila nagbabalik siya sa parehong lugar, sa gitna ng bilog,
ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay bumalot sa kanya. Tila ang bawat sulok ng bahay ay may mata na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga bulong para sa tulong ay nalunod sa katahimikan ng gabi. Sa wakas, napaluhod siya, hinihingal, habang ang kandila ay tuluyan ng napaso, iniwan siya sa kadiliman. Narito naman ang prompt para sa isang larawan ng tagpo. Kung nais mo pang palawakin o baguhin ang detalye, ipagbigay alam lang sa akin. Magsisimula ako sa pagsusulat ng unang bahagi ng iyong 30,000 word horror continuation na may ganap na detalye, matinding takot at nakakagulat na mga twist. Dahil ito ay isang napakahabang kwento, ipapakita ko muna ang isang segment nito para masiguradong tugma ito sa gusto mong direksyon. Ipagpapatuloy ko ang takbo ng kwento, ipapasok ang mas matinding suspense, at titiyakin kong lalo pang magiging madilim at nakakakilabot ang mga pangyayari. Magsisimula na ako, handa ka na ba? Nais kong bigyan ka ng mas detalyado at emosyonal na naratibo. Pasensya na kung may limitasyon sa haba, pero narito ang mas pinaigting na eksena. Ang sahig na kahoy sa lumang bahay ay tila nagiging buhay sa bawat yapak ni Lara. Ang bawat tunog ng sapi ng kanyang sapatos ay nagiging tila boses na bumubulong ng babala, paulit-ulit, halos hindi niya mawari kung ito'y mula sa loob ng kanyang isipan o sa mismong bahay. Tumigil siya sa gitna ng kwarto, hawak pa rin ang kandilang halos mamatay na sa liwanag. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba habang ang hangin ay nagpatuloy sa pagyapos sa kanya, mas malamig na tila may presensya ng isang bagay na hindi niya makita. Biglang may naramdaman siyang panginginig sa paligid, na tila ang mga pader ay humihinga ng mabigat. Sa kanyang kaliwang mata, napansin niya ang isang pirasong pinto sa sulok, isang pinto na hindi niya nakita kanina. Bagamat lumana at halos matuklap ang kahoy nito, tila inaanyayahan siya nitong buksan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ang pawis ay bumabagsak sa gilid ng kanyang noo. Wala kang magagawa, Lara, bulong ng isang tinig na malapit sa kanya, ngunit hindi niya makita kung sino ang nagsalita. Sa bawat hakbang niya patungo sa pinto, ang mga tunog ng paligid ay nagiging mas matindi. Ang anino sa kanyang likod ay nagsimulang kumilos ng kusa, nagiging tila hugis ng tao na may bulto at hugis na hindi natural. Ang kanyang paningin ay sumingkit habang sinubukan niyang huwag pansinin ang nagbabadyang presensya. Nang buksan niya ang pinto, natagpuan niya ang isang silid na puno ng nakakasakit na imahe, mga basag na salamin, mga lumang gamit na tila iniwang nakatiwangwang, at sa gitna ay isang mesa na may kandila at isang mahiwagang libro. Habang lumalapit siya sa mesa, naramdaman niya ang bigat ng paligid. Ang libro ay tila gumagalaw, ang mga pahina nito ay dahan-dahang bumabukas kahit walang hangin. Sa unang pahina, may nakasulat, lahat na pumapasok dito ay nagiging bahagi ng kwento. Nakaramdam siya ng takot, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang boses ay muling nagsalita, mas malakas na ngayon, Lara, ikaw ang susunod. At heto ang twist, nang hawakan niya ang libro, ang kanyang paligid ay biglang nagbago. Ang lumang bahay ay naging tila isang bagong mundo, isang lugar na puno ng puot at kalungkutan. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng marka sa sahig, na tila sinisigawan siya ng hindi ka makakatakas. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa, ang kanyang katawan ay nanlamig habang ang bawat anino sa paligid ay nagiging mas buhay, mas nakakakilabot. Ang huling imaheng nakita niya bago tuluyang mawala ng ulirat ay ang kanyang sariling anino, nakangiti ng masama. Anong gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sa tingin mo, maliligtas pa kaya si Lara o tuluyang kakainin ng bahay? Ang malamig na simoy ng hangin ay dumaan sa loob ng lumang kubo, hinahaplos ang basang balat ni Elias na nanginginig sa takot at galit. Ang buong paligid ay tila nagkaroon ng sariling buhay, ang kahoy na sahig ay umuungol sa bigat ng bawat hakbang, at ang dilim ay parang may sariling isip, gumagapang palapit sa kanya. Ang halimaw ay naroroon pa rin, ang malalalim nitong mata ay kumikislap ng dugong pula, ang bibig ay bahagyang nakanganga, naglalaway sa pananabik. Ang mahahaba nitong kuko ay dumudula sa sahig, nag-iiwan ng madidilim na bakas ng dumi at dugo. Napakapit si Elias sa hawak niyang buntot pagi, ang tanging sandata niyang maaaring sumugpo sa nilalang na ito. Ang kanyang katawan ay pagod, sugatan, at puno ng pasa, pero hindi siya susuko. Narinig niya ang mahihinang iyak mula sa sulok ng kubo, si Aling Marta, mahigpit na nakayakap sa kanyang anak na si Tomas, habang kapwa nanginginig sa takot. Hindi siya maaaring mabigo. Hindi niya hahayaang maging susunod na biktima ang kanyang mga kababaryo.
Sa isang iglap, lumundag ang halimaw, mabilis na sumugod kay Elias na halos hindi na nakaiwas. Ramdam niya ang mainit at mabahong hininga nito sa kanyang leg. Nagpumiglas siya, iniiwasan ang matatalas na kuko ng nilalang, ngunit nadama niya ang matalim na sugat sa kanyang tagiliran. Napasigaw siya sa sakit, ngunit hindi siya bumitiw sa kanyang sandata. Sa isang mabilis na galaw, isinaksak niya ang buntot pagi sa dibdib ng halimaw. Isang nakakabinging hiyaw ang umalinggaw sa buong kagubatan. Ang nilalang ay napaatras, nanginginig at parang may kung anong pumuputok sa loob ng katawan nito. Nagliyab ang balat nito sa matingkad na asul at pulang liwanag, habang ang mga kamay ay pilit na inabot si Elias, tila nagmamakaawa. Ngunit hindi nagtagal, ang katawan nito ay bumagsak, nagkikisay hanggang sa tuluyang matunaw sa lupa na tila abo. Ang hangin ay nagkaroon ng mabahong amoy, tulad ng nabubulok na karne, at ang lupa sa ilalim ng nilalang ay nagsimulang gumapang na tila may buhay. Nanginginig si Elias habang pinipilit na huminga ng malalim. Tapos na ba? Ngunit bago pa niya maibulalas ang kahit isang salita, isang malamig na kamay ang dumapo sa kanyang balikat. Napalingon siya at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi impossible. Ang nilalang ay may iniwang anino, isang mas nakakatakot na presensya ang lumitaw sa kanyang harapan. Mas matangkad, mas mabagsik, at may mahahabang sungay na nakalitaw mula sa bungo nito. Ang mga mata nito ay hindi lang basta pula, tila naglalagablab, umaapoy ng puot at gutom. Hindi mo matatapos ang sumpa, bulong ng tinig mula sa dilim. Ikaw ang susunod. Sa isang iglap, nadama ni Elias ang kakaibang kirot sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay nagsimulang lumamig, ang kanyang paningin ay nagdilim, at ang kanyang isip ay puno ng mga bulong na hindi niya maunawaan. Napahawak siya sa kanyang dibdib, kung saan kanina niya itinarak ang buntot pagi sa halimaw. Ngunit ngayon, ang sugat ay nasa kanya na. Pakiramdam niya ay may kung anong dumadaloy sa kanyang mga ugat, isang mapait, mabigat, at napakasakit na enerhiya na tila sinisira ang kanyang pagkatao mula sa loob. Dahan-dahang bumaling si Aling Marta, nanginginig sa pagkatakot. Elias, anong nangyayari sa'yo? Tumitig si Elias sa kanyang mga kamay, dahan-dahang lumilitaw ang matatalim na kuko, ang kanyang balat ay nagiging malamig at magaspang, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumislap sa pulang liwanag. Isang nakakabinging ingay ang pumuno sa kanyang isipan, tila daan-daang boses na sabay-sabay na bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. Siya na ngayon ang halimaw. Ang kanyang hininga ay lumalalim, bumibigat, at ang kanyang katawan ay lumalakas, mas matibay, mas mabagsik. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sa kanyang isipan, may isang natitirang bahagi ng kanyang dating sarili na pilit lumalaban. Nararamdaman niya ang takot ni Aling Marta at ni Tomas, ang pag-aalala ng kanyang mga kababaryo na naghintay sa kanya sa nayon. Alam niyang hindi siya maaaring sumuko sa sumpang ito. Sa huling sandali ng kanyang katauhan, sumigaw si Elias. Isang sigaw na puno ng sakit, galit at paghihimagsik. Ang lupa sa kanyang paligid ay gumalaw, ang hangin ay nagngalit, at isang matinding liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ngunit sapat ba ito upang labanan ang sumpa? Ano ang gagawin mo kung ikaw si Elias? May pag-asa pa ba siyang makabalik sa pagiging tao? O tuluyan na siyang magiging bahagi ng sumpang ito? Ang katawan ni Elias ay nanghihina, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng takot at pagkalito. Alam niyang hindi na siya katulad ng dati, ang kanyang balat ay nangingitim, ang kanyang mga kamay ay may matatalim na kuko, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pulang liwanag. Ramdam niya ang sumpa na bumabalot sa kanyang pagkatao, hinihigop ang kanyang alaala at isipan. Sa kabila nito, pilit siyang lumalaban. Si Aling Marta at Tomas ay nakatayo sa isang sulok ng kubo, pinipilit huwag huminga ng malakas. Ang takot sa kanilang mga mata ay mas matalim pa kaysa sa kahit anong sandata. Alam nilang nasa harapan nila ngayon ang halimaw na kanilang kinatatakutan, ngunit ito rin si Elias, ang lalaking naglakas loob na pumasok sa kagubatan upang iligtas sila. Elias, kung naririnig mo pa ako, lumaban ka, bulong ni Aling Marta, nanginginig ngunit puno ng pag-asa. Narinig niya ito. Isang kirot ang bumalot sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sugat kundi dahil sa katotohanang unti-unting binubura ng sumpa ang kanyang pagkatao. Hindi niya maaaring hayaan ito. Hindi niya maaaring saktan ang kanyang mga kababaryo. Bigla niyang naramdaman ang isang matinding kirot sa kanyang ulo.
Para bang may boses na bumubulong sa kanya, masyadong malakas para baliwalain. Wala ka nang babalikan. Tanggapin mo ang iyong kapalaran. Maging isa sa amin. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ang dilim, napansin niyang may kumikinang sa kanyang kamay, ang buntot pagina siyang pumatay sa halimaw kanina. Isang saglit ng kaliwanagan ang dumaan sa kanyang isip. Kung napatay niya ang halimaw gamit ito maaari, kaya niyang labanan ang sumpa gamit ang parehong sandata. Nagdesisyon siya. Sa isang iglap, itinarak niya ang buntot pagi sa kanyang sariling dibdib. Isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa paligid. Ang sakit ay hindi maipaliwanag, para bang ang kanyang buong katawan ay nasusunog mula sa loob. Ang kanyang mga ugat ay tila pumuputok, ang kanyang paningin ay nagdilim, at ang kanyang pandinig ay napuno ng mga bulong na unti-unting naglalaho. Ang sumpa ay lumalaban, ayaw siyang pakawalan, ngunit hindi siya bibitaw. Nagliyab ang kanyang katawan sa matingkad na asul na liwanag. Ang kubo ay yumanig, at ang mga puno sa labas ay tila nagsimulang lumapit, bumalot sa paligid ng tahanan. Sa huling sandali bago siya mawala ng ulirat, narinig niya ang isang mahinang tinig, hindi mula sa mga nilalang ng kadiliman, kundi mula sa kanyang sariling puso. Elias, bumalik ka sa amin. At biglang, lahat ay natahimik. Nagising siya sa malamig na lupa, walang nararamdamang sakit, ngunit ramdam ang matinding panghihina. Naramdaman niya ang malamig na hangin ng madaling araw, ang malalambot na dahon sa ilalim ng kanyang katawan. Nakatingin sa kanya si Aling Marta at Tomas, kapwa mailuhang dumadaloy sa kanilang mga mata. Elias! Salamat sa Diyos, sigaw ni Aling Marta habang niyakap siya ng mahigpit. Hindi siya agad nakapagsalita. Inabot niya ang kanyang mukha, wala na ang matatalim na kuko, wala na ang nagliliyab na mata. Bumalik na siya. Ngunit kahit na bumalik ang kanyang katawan sa normal, alam niyang may isang bagay na hindi na kailanman magbabalik sa dati, ang kanyang isipan. Ang kanyang kaluluwa. Napatingin siya sa paligid. Tahimik na ang kagubatan, tila walang anumang masamang nangyari. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Alam niyang kahit na natalo niya ang halimaw, may mas malalim pang nakatagong kadiliman sa kagubatan. Isang sumpang hindi pa tuluyang nawawala. Bumalik sila sa baryo. Nasalubong nila ang mga tao na halos hindi makapaniwala na buhay pa siya. May mga luha ng kagalakan, may mga yakap ng pasasalamat. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naramdaman niya ang isang malamig na tingin mula sa kagubatan. Para bang may isang pares ng mata na nagmamasid sa kanya, naghihintay ng susunod na hakbang. Habang nakaupo sa harap ng kanyang kubo, tahimik niyang pinagmasdan ang langit. Tapos na ba talaga, tanong niya sa sarili. Isang malamig na hangin ang dumaan. Sa isang sulok ng kanyang paningin, sa anino ng isang puno, nakita niya ito, isang pares ng pulang mata, nakatitig sa kanya mula sa dilim. Hindi pa tapos ang lahat. Ano sa tingin niyo? Natapos na nga ba ang sumpa? O nagsisimula pa lang ang mas matinding lagim? E-comment niyo ang inyong opinyon at sabihin kung gusto niyo ng karugtong.